Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Suldra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Saglit po tayong manalangin. Mapagmahal naming Diyos at Ama, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Sa araw na ito, Diyos, dalangin namin na kami ay iyong ingatan sa aming mga gawain. Sa araw na ito, ang pag-alaala sa iyong pagtubos sa amin, doon sa krus na dapat kami ang maghirap dahil kami ay may sala. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Naway kami ay makasunod sa iyong kalooban dito sa lupa. Dalangin namin na abutin mo ang may mga sakit upang sila ay magsigaling. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Ang araw na namatay si Jesus. Nang magkagayoy, ibinigay siya sa kanila upang maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas. Napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota, na dooy ipinako nila siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat kanan at isa sa bawat kaliwa o tagiliran. Makikita natin to sa Juan Kapitulo 19, talatang 16 hanggang 18. Sa araw na namatay si Jesus sa krus ay ang pang-apat na pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang una ay ang araw na nilikha ng Diyos ang unang tao. At ang pangalawa ay ang araw na pagbagsak noong ang tao ay nagkasala at nagdala ng kamatayan at pagkasira sa mundo. Ang pangatlo ay ang araw na ang baha ay nagsimula sa panahon ni Noe. Ngunit ang pang-apat na pinakamahalagang araw ay ang araw na si Kristo ay namatay sa krus, sa isang burol sa labas lamang ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem. Ang araw na namatay si Kristo, mga kaibigan, doon sa krus, ang buong daan ng kasaysayan ng tao ay nagbago magpakailanman. Ang buhay ng mga tao ay nabago ng libo-libo. Mga kaluluwa ay nagbagong loob. Ang mundo ay hindi na kailanman maging pareho. Ngayong umaga, mga kaibigan, ating lilingunin ang araw na namatay ang Panginoong Hesukristo at ating pansinin ang tatlo na dakilang mga pangyayaring naganap. Una, kadiliman ay bumagsak sa araw na iyon. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9 ayon sa Mateo 27:45. Ang ating Panginoon ay inilagay sa krus sa ikatlong araw. Alin ay alas 9 ng umaga. Pagdating ng alas 12 ng hapon, nagawa na ng tao ang lahat ng magagawa nito sa anak ng Diyos. Tapos sa tanghaling oras, kadiliman ay bumaba at ang krus ay naging isang altar kung saan ang kordero na nag-alis ng kasalanan ng mundo ay inialay. Sinasabi sa atin ni Mateo, Marcos at Lucas
ang tungkol sa kadiliman na bumagsak sa ibabaw ng buong sangkalupaan mula tanghali hanggang 3:00 noong namatay si Jesus. Ito'y di maaaring sanhi ng isang eclipse dahil ginamit ng mga Hudyo ang isang ukol na sa buwan ng kalendaryo. At ang pista ng Pasko ay laging bumagsak sa isang bilog na buwan. Ginagawa nito ang eclipse na di maaari ito'y isang higit na ordinaryong kadiliman. Ayon sa Lucas 23:44. Ang higit sa ordinaryong kadiliman na dumating sa lupa noong si Kristo ay namatay ay nagpapaalaala ng 12 himala na nangyari sa ilalim ni Moses bago na ang mga anak ng Israel ay lumisan mula sa Ehipto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong mga kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At inuunat ni Moses ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto. Exodus 10, talatang 21 hanggang 22. Ipinadala ng Diyos ang kadilimang iyan sa panahon ni Moses at ipinadala ng Diyos ang parihong kadiliman sa buong lupa habang si Jesus ay namatay sa krus. At isinara ang kanyang kaluwalhati noong si Kristo ang makapangyarihang manliligtas ay namatay para sa tao ang nilalang ng kasalanan. Ang pangalawa, mga kaibigan, ang tabing ay nabiyak sa templo sa araw na iyon. Sinasabi sa Biblia, at narito ang tabing ng templo, nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa. Mateo 27:51. Sa loob ng templo mayroong isang malaki at makapal na kurtina. Tayo ay nasabihan na ang sanktuaryo o ang templo ay halos 70 talampakan ang haba, 30 talampakan ang lawak, at 70 talampakan ang taas. Ang sanktuaryo ay nahati sa 2 bahagi. Ang unang 60 talampakan ang banal na lugar. Isang dakilang velo na naghati sa banal na lugar mula sa ibang 1/3 bahagi ng gusali. Ang banal ng mga kabanalan o ang pinakabanal na lugar. Noong namatay si Kristo sa krus, mga kaibigan, kung gayon, ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. Nabibiyak simula tuktok ay isang indikasyon na ang Diyos mismo ang nagbiyak ng tabing. Noong ang tabing ay nabiyak, gayon ang bawat isang harang sa pagitan ng Diyos at tao ay naalis para sa doon na mga malugod na pumapayag na magpunta sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang pangatlo, isang lindol ang tumauma sa araw na iyon. Sinasabi ng Biblia, nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato o nangabiyak. Ayon sa Mateo 27:51. Ang lindol na ito ay maaring kasangkot sa pagbiyak ng tabing. Sa palagay ko ay ito nga. Kahit na ang lindol ay maaring nagbigay ng pisikal na basihan, ang pagbiyak ng tabing ng templo ay talagang ginawa ng kamay ng Diyos. Ang buhay at panahon ni Jesus, ang Mesiyas, the life and times of Jesus the Messiah. Itinuro na sa atin na ang tabing ay kasing kapal ng palad ng tao.
Kung ang tabing ay ganoon nga, gaya ng pagkalarawan, hindi ito maaring mabiyak sa dalawa ng isang simpleng lindo lamang. Ang pagbibiyak ng tabing ay dumating sa oras sa panggabing pang-alay. Ang nanunungkulang pagkapari ay pumasok sa banal na lugar upang magsunog ng insenso o gumawa ng ibang paglilingkod doon. Ang pagbibiyak ng tabing ay gumawa ng isang nakikilabot na impression sa mga Hudiyong saserdoteng ito. Ayon sa mga Gawa 6:7, kung saan tayo ay sinabihan, nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Nung namatay si Kristo, ang tabing ay nabiyak sa dalawa. Maaari ka na ngayong makapunta sa Diyos dahil si Kristo ang tagapamagitan. Walang tabing na tumatayo sa pagitan mo at sa Diyos ngayon. Si Jesus ay nasa gitan mo, kaibigan, at ang Diyos. Magpunta ka kay Jesus at dadalhin ka niyang direkta sa piling ng Diyos. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, ayon sa unang Timoteo 2:5. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, at di mo kami iniwan ni pinabayaan man. Salamat sa mga salitang aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang mga ginagawa, hinahawakan. Ingatan mo sila kasama ng kanilang buong sambahayan. At ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa maging ang mga sakit, pagdurusa at mga problema ay maaari mong gamitin upang maihayag ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Tulungan mo kaming makapagpuri lagi sa iyo, Panginoon, maging sa panahon ng mga crisis o problema sa aming buhay. Sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.